Guys, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng grid. Bale, ang sukat ko ay 1 inches per box. Dapat kukunin niyo yung center ng papel. Ang sukat pala ng papel ko ay 8.5 by 11. Pero yung ilalagay kong grid, 8 by 10. Ayan lang, lalagyan nyo lang yung dulo ng papel ng guhit kung ilan. Ito pala yung ginagamit ko pang gawa ng grid. Proportion Grid Maker yung pangalan niya. Ito guys, dito kayo magkiklik para malagay yung picture or reference na gagawin nyo. Ayan. Bali yung sukat ko 8 by 10. So gagawin ko dito is 13 yung ilalagay ko. Kasi medyo mahaba yung yung reference. Kaya kailangan natin mag-adjust. Dito, lagyan nyo ng square para perfect yung sukat, tapos diagonal para mas, kung gusto nyo, pwede nyo rin alisin. Tapos dito, laging 1 lang yung ilalagay nyo para manipis lang yung mga guhit. Tapos dito, opacity para kung gusto nyo nung hindi masyado kita. Tapos mga kulay. Ayan. Ganyan siya guys. Tapos pwede nyo nang i-save. Pagkagawa na kayo ng line, kailangan laging tiles yung lapis na gagamitin nyo para hindi masugatan yung papel. Huwag nyo rin didiinan ng gusto. Ganyan lang, tiles. Tapos pwede nyo lagyan ng diagonal. Or kung gusto nyo kahit ganito lang kung ano yung nasa picture. Ganyan lang yung lagyan nyo. Sukatin nyo na lang, ay bilangin nyo na lang sa grid kung pang ilan. Pero mas maganda yung yung buo talaga. Lalagyan mo yung lahat ng papel, lalagyan mo ng diagonal para mas accurate yung gagawin mong portrait. Kailangan mong ingatan yung papel. Ayan, ganyan Tapos lalagyan nyo na lang ng number para hindi kayo malito kung saan part kayo magdodrawing. Lagi kayong gumamit ng tissue pag trace na kayo ng drawing para maiwasan yung madumihan yung papel. Nagmumoist kasi yung kamay, baka masira lang yung texture ng papel. Ganyan lang. Yung paghawak ng lapis dapat laging nasa dulo. Ayun guys, kailangan laging laging tiles yung hawak nyo para hindi kayo mahirapan pag magbubura kayo. Minsan kasi matagal hindi na yung nabubura yung ibang part na nalagyan natin, lalo kung nadiinan natin. Mahirap lang habulin. Parang siya, ang hirap habulin. Ayun guys, dapat kahit paano nakuha niyo yung proportion ng shape ng buong katawan, muka. Para mas maganda, kahit sa layout pa lang, kamukha na niya. Yung buhok, dapat kahit yung sa labas ng buhok, yung yung ititrace nyo, okay lang yun. Kasi pwede naman natin gumawa tayo ng ibang way para makuha natin yung buhok. Depende naman sa artist yan kung anong gustong style. Ayun, kahit hindi nyo na masyado makuha yung details ng buhok, pwede na yun basta tama lang yung shape ng sa labas ng buhok na makikita. Ito yung medyo mahirap kay Catherine kasi may bangs, tapos medyo light pa naman. Dito na tayo sa part ng ilong. Dapat kailangan dahan-dahanin lang natin sa part na to. Ilong, mata, bibig, labi. Kasi ito yung pinaka-importante sa pagdodrawing. Dapat nakuha natin yung shape nito kasi
kahit konting mali lang natin, pag na-shadean na, doon na natin malalaman na mali talaga. Kaya dapat ingatan natin, tapos kahit matagal, okay lang yan. Kailangan naman talaga natin patagalin kasi para makuha natin yung magandang output na gusto natin makuha. Pati yung makakakita, magagandahan sa drawing natin kasi makukuha natin ng tama. Sa mga beginners pala, kung may gusto pa kayong matutunan, or i-chat nyo na lang ako sa Facebook Messenger ko para makatulong ako sa inyo. Anytime naman, lagi naman ako naka-online. Huwag niyo palang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit the bell icon para sa susunod na mga videos updated kayo. And guys, dito sa part ng mata medyo natagalan ako dito kasi medyo may detail siya. Kailangan talagang dahan-dahanin pag nandito na sa part ng mata kasi dito kitang-kita mo kaagad. Kasi yung ibang artist, kahit mata pa lang, malalaman na nila kung tama ba yung gawa mo or mali. Minsan kahit hindi mo pa pinapakita yung reference, alam na nila kung sino yung ginawa mo kasi nakuha mo yung tama yung shape ng mata, ilong, bibig, ganyan. So, sa next video ko, ipapakita ko kung paano ako mag-shading gamit ang charcoal at dry brush technique. Doon nyo na malalaman kung ano talaga yung mga dapat gawin pag nag-charcoal. Sa charcoal kasi medyo mahirap talaga siya kasi kailangan mong ingatan, madumi talaga siya. Pero pag gumawa na ako ng tutorial, dun nyo na malalaman yung mga dapat nyong gawin. Para marami kasing mga artist na nagsasabing ang linis daw ng gawa ko. Tapos, paano ko daw ginagawa yun? So, sa next video ko, pwede nyo nang malaman. Mag-suggest na lang kayo ng iba pang tutorial na gusto nyong malaman para magawan ko ng video para sa inyo. Comment na lang kayo sa baba. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng Facebook page ko at Facebook ko kung sakaling may magme-message sa akin o magtatanong. Pwede ko kayo ma-reply. At kung meron palang magpapadrawing dyan, commission, PM lang kayo sa akin. Para mabigay ko yung details kung magkano ba yung price ng portrait na ginagawa ko.